What I have in my heart is to share to you about the reasons why we are doing communion. Mga importanteng rason, purpose sa ubang pagkasulti. Unsay purpose sa communion? So pwede na ibutang ang nga mao'y tema nato. Or pwede reasons why we have communion. Pwede po din na lang ibutang natong title. Ang akong goal, akong objective karong adlaw is to help every one of us understand deeper the reasons why we are having communion. Aron, moabot ang panahon, dili na nato gaan-gaanon lang ang panahon nga kita gatambong sa mga buluhaton nga sama niini nga nagahimo ta sa atong communion. Kay lagi, akong nasabtan nga daghang mga Kristiyano sa tibok Pilipinas, yes, gapangalawat, pero wala gyud lawom nga nasabtan ngano nga nagahimo sa pagpangalawat. Hinumdum ko atong usa ka bata nga usa ka adlaw nangisog gyud siya, nangahas gyud siya pangutana sa iyang mama. Siya, "Ma, ngano man ang kada magluto kag isda, ginaputol nimong ulo ug ang ikog. Unya lutoon nimo." Ana. Di ingon ang iyang mama, basta lang. Wa po siya kebulo sa rason. Nganong nahimo niyang habit, nga kada luto niya sa isda, putlon niyang ulo, putlon po niya ang ikog. Ana. So ingon niyang mama, day, pangutana lang imong lula. Kung ngano, kay saya pud ako nakita na sa imong lula, gisundog na pud ako. Ayang ginabuhat. So adto ang bata, "Lola, lola, lola." Sabak din siya sa lap sa iyang lula. Sabakan siyang lula, "Lola, na ako'y pangutana niyo ba? Unsa man na apo?" Ana. "Lola, ka na bang si mama ba naobserbahan ako, magluto siya isda, ginaputol niyang ulo, ginaputol niyang ikog. Unya ingon pa niya, Lola, iyara po daw nang gisundog sa imo ha. Ngano man Lola, nga pag magluto kag isda, ginaputol nimong ulo, ginaputol ang liog." Isya, "Tempa apo ha? Tingali apo, tingali para musok yun ang mga ingredients sa atong pagluto. O tingali para dali maluto ang isda. Pero wala gyud ko'y klarong nahibawan na po. Kay ako ra po nang nahibawan sa akong mama. Gisundog ra po na ako na saya ha." So, sige panguta, wala gyud sila'y konkrito nga nakuha nga tubag. Pero they found out, ilang nadiskubrihan, nga sa unang panahon di ay, sa ilang pamilya, tungod kay simple ra kay silang pamilya, ang ilang karahay, gamay ra kaayo. Ang ilang karahay ba gamay? Muna nga kumprituhon ang tibok kay isda, mulapas man sa karahay kay gamay, muna ginaputlan ng ulog, ikog, para maigo sa gamay nga karahay. So mao da ito ang rason. Pero nahimo siyang tradisyon sa pamilya, nga kada luto nila sa isda, putlan og ulo, putlan og ikog. And many of them, nagsubay sa maong nasundog nila sa ilang katiguangan, pero wa gyud sila rason nga konkreto. Ngano, hangtod niya abot ang panahon, nga somebody nag-explain sa ilaha, sa una magod, kamo nga pamilya, ang inyong karahay gamatoy, mao nang ginaputol sa inyong lula, ang ulog, ikog sa isda, para maigo siya sa karahay. Ana dihay. Unya, the same goes, inana pod, ang daghang mga Kristiyano karon diri sa Pilipinas, naga-appeal sa communion, pero wala gyoy lawom nga nasabtan, unsay rason ngano nagahimo ta sa atong pagpangalawat. And that's mao na siyang akong objective karong adlaw, nga ato ni siyang diskubrihon ang mga rason aron kato mga bag-o nga physicians nga di pa kayo dugay, nagtugyan sila kinabuhi aron alagaron ang Ginoo, makasabot pud sila unsa gayud ang rason nganong naatay communion. Andam na ba mo? Okay. Naapoy usa ka bata. Una ako magsugod. Iyon pud siya ba? Gikan silang simbahanan, uban siya pamilya. Pag uli sa balay, ingon siya siyang mama, lahi lagi mo ma. Kay dito sa simbahanan, ganina, kamo mga adult, kamo mga idaran,
gipangtagaan mo og snacks. Kami mga bata, wagid mi tagai. Ana, di nakatawa ang mama sa anak, dili man to snacks. Communion man to. Mo na nga, ang mga bata, di po na sila kasabot sa ginahimo sa mga tiguwang, no? Mo na nga, dili nato sila ginatagaan anang atong communion, kay di pa man sila makasabot. Hangtod moabot ang panahon nga naa na sila igong pamuot nga makasabot na sila sa atong pag-explika sa ilaha sa rason nga nung naay communion, aya pa nato sila papilon. That's why ga-advise ko sa atong children's ministry to find out kinsa ang mga bata nga nag-edad na og 10 anyos nga naanay igong pamuot o katong mga at least mga grade 6 nga mga pupils. Ano? At least anang mga idara kay naa na sila igong pamuot nga makasabot na sila kung atong i-explika sa ilaha unsa ang communion. Unya atos lang i-welcome dinhi hopefully by next month sa atong next White Sunday morning. Ato silang papilon na sa atong communion. So mudawat sila sa ilang first nga communion. Amen? Ana atong buhaton. So please, children's ministry, update ko mahitungod ana aron mapatigayon nato na para sa atong mga kabataan. Aron magsugod na sila sa pag-participate sa matag panahon nga natay communion sa matag unang Domingo sa bulan sa Maniini. Why we call it White Sunday celebration? Because it is a time that we find ourselves kanang gapaningkamot gyud ta ba nga magsulob ta og sinina nga puti. Ngano man nga puti magyud atong isulob during our communion. Because people who wear white is a symbol of people that are victorious. Tanawa, Revelation chapter 3 verse 5. Mao ba ng bersikulo ha? Inaani ang pagkaingon. All who are victorious will be clothed in white. Ang tanan nga madaugon, gasulo bog puti. Hello? That's why every communion time, we encourage ourselves to wear white. Because we want to believe it that we are victorious in the Lord. Amen? Gusto ta mo tuo ba? In spite of those struggles in life, in spite of those problems that we are facing, we are still victorious in the name of the Lord Jesus Christ. That's why we believe it. That's why we wear white every time we gather together during our communion. So unsang mga rason, unsang purpose anong naatay communion? Number 1, to remember. Unang rason, nganong gaapil ta sa pagpangalawat, to remember. Atong basahon ang atong text sa 1 Corinthians chapter 11, verse 24. Magsugod actually ni sa verse 17 hangtod sa 34, pero ako lang i-slice ang pagbasa sa text base sa ato ang idea nga i-share tungod kay taas siya kung basahon nato. So verse 24, yun din he. And gave thanks to God for it. This is the time when Jesus break the bread. Sa ilang katapos ang panihapon together with his disciple, aton lang basahon bi, ang verse 23. Ingon din he, for I pass on to you what I received from the Lord himself on the night when he was betrayed. The Lord Jesus took some bread. Kuha siya mga tinapay. During sa ilang last nga panihapon, una siya dito ilansang sa cross. Unya, ingon na verse 24, and give thanks to God for it. Iyang gipasalamatan ang Diyos sa mga tinapay, nga iyang gipikas-pikas. Unya, nag-ingon siya, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. So diyan na ito makita, in remembrance. Meaning, ang atong pagpangalawat, rason ini aron sa paghinumdom. Sa lain nga verse, sa 25, ingon niya, in the same way,
Jesus took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." So ang kupa, simbolo sa dugo sa atong Ginoo, na sadyang mo inom kita niini, ato kini ginabuhat, agig paghinumdom. Agig paghinumdom. Hallelujah. In other words, when we participate in communion, we are reminded that through the sacrificial death of the Lord Jesus Christ on the cross, we receive the benefit of salvation. So muna siyang atong ginahinumduman sa matagtak na nga nagapangalawat kita, atong ginahinumduman nga ang sakripisyo nga kamatayo ni Kristo dito sa cross, mao to siya ang naghatag nato og benepisyo sa kaluwasan. Kaya ang Bible nag-ingon, kitang tanan makasasala. Romans 3:23, kung sa ingon sa Bible, "For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard." Siya kay kitang tanan, nakasalaman, nakabsan kita sa himaya sa Diyos. Wa ta kaabot sa standard sa Ginoo. Muna nga, pag mo yung ikaw no, imong naong naalang yun sa simbahanan pirmi, mulapas na ka sa langit. Actually, wala yun mulapas, kasagaran short. Kaya muna ingon sa Bible, kitang tanan, tungod kay makasasala ta, short yun ta pirmi. Nakuha na to? Munang walay makapasigarbo, nga mas balaan ko sa imo, mas tarong ko sa imo, tanan ta short. Amen. Amen. So kitang tanan, nakabsan sa himaya sa Diyos, kay kita, makasasala man. Mao niya ang butang nga gusto sa Diyos, nga atong hinumduman. Nga sa panahon kita mga lawat, we remember it, that Jesus one day, once, ang atong Ginoo sa kapanahon, namatay siya sa krus. Aron bayran ang atong mga sala. And we remember it every time we take communion. We remember the Lord Jesus, what the Lord Jesus Christ has done on the cross. When He died in our place. Muna ingon sa Bible, sadyang si Jesus namatay sa cross, namatay siya, puli kanato. Nganong puli man, pastor? Nganong puli man siya? Nganong substitute man siya? Kay kita man unta nga ilansang didto. Kay kita man na makasasala. Dili siya. Ingon ang Bible, ang Ginoo Kristo wala siya isa. Wala siya isa. Bisan usa, wala siya isa. Kita ang makasasala. Pero ingon ang Bible, si Kristo Jesus, bugtong anak sa Diyos, gihimo siyang makasasala. Aron kita nga makasasala, makabaton sa pagkamatarong sa Diyos. Naliman ka, ana? So, siya ang nagpuli ka nato. Siya ang nagpasakit, siya ang kaugalingon, siya ang midawat sa tanang pag-antos, pagdagmal, sa tanang kasakitan, tanang kapaitan, iyang gidawat, aron ikaw makabaton ug hayahay nga kaugmaon. And that's what God wants us to remember. That Jesus died in our place. Namatay siya, puli ka nato. That's why, when we understand that idea, we treasure the salvation that we receive by faith in Jesus' name. No? Ang kaluwasan nga atong gituhan, nga atong nadawatan, pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus, ato na siyang ginatipigan, ato siyang ginavalue. Muna sadyang nagdesisyon ta mga lagad sa Ginoo, wala tagapataka lang, wala tagapatuyang lang sa atong kinabuhi nga kalibutanon. Kay atong gitahan ang atong tanan para alagaron ang Dios. Kay usa ka panahon, gitahan niya ang iyang tanan aron kita iyang alagaron. Pinaagi sa pagtuyhad sa iyang kamot aron kita makabaton og kaluwasan. Muna siya
ang kinanglan nato hinumduman. Muna every Christian who understand this reason why we have communion, they always remember what the Lord Jesus has done on the cross of Calvary. Every time I remember the goodness of God, wala ko lang mahimo just to cry. Kaya ako kabalo ko, unsa ko kapakyas nga tao. I am a failure. Palpak ko nga tao sa panahon nga wa pa ko makaila sa Ginoo. Sa panahon nga relihiyon lang ang naa sa kuha. Sa panahon nga relihiyon, pagka-relihiyoso lang ang akong kinabuhi, palpak ko pirmi sa akong desisyon, sa akong mga damgo, sa akong mga kalabuton, sa akong ginabuhat, palpak ko pirmi. I am a failure. Muna ginaingon ako sa unang panahon. But one day, when I realized that I need Jesus in my heart, I received Him with all my heart and told the Lord, Lord, I will give you my life. Mo nang wa ko maglangan sa akong pag-alagad sa Ginoo. Wa ko ni sugot nga maglingkod ko sa tibok na akong kinabuhi. When I said to God, I surrender my life. Ikaw, Ginoo, gamit ako sa bisan unsang paagi nga imong nahibawan nga pwede ko magamit nimo. And I realize nga pagligid sa mga panahon, giumol ko sa Ginoo. Grabing pagsulay ni abot sa akong kinabuhi. Tungod di ay kay giandam ko sa Ginoo sa dako nga buluhaton. Muna na I realize nga pag bugat na yung mga disiplin nga moabot sa atong kinabuhi, ang rason ana tungod kay bugat pud ang responsibilidad nga atuon niyang atubangon inig-abot sa panahon. Hallelujah. Muna nga, if you are here, you're struggling a problem, unya bugat nga problema, it is because you are prepared. I mean, God is preparing you for a special purpose. Oh. Kay pagway gamit, dili man na niya andamon. Amen. Amen. Pag walay gamit, dili na niya disiplinahon. Pag walay gamit, dili na niya iprepara. Pero kung ang Ginoo na ay purpose, na ay mga disiplina iyang ginapatigayon para masangkapan, para maandam ta. That's why discipline is not really joyful for a moment. Wala pag na gina-allow si Lord nga disiplina, dili lalim. Pero kung ang atong heart right, kung atong heart insakto, we understand that we are called by God, we are forgiven, we are saved by the Lord. Sa diyang atong itahan ng atong kinabuhi, ibubo sa Diyos ang iyang gahom. Aron mahimo tang mapuslanon sa atong kinabuhi, samtang aniya pa kita sa kalibutan. That's why, first thing we need to remember when we take communion is what the Lord Jesus Christ has done on the cross. He died in our place. But one thing that we need to remember is this. When we participate in communion, we are reminded that when Jesus died on the cross, we died with Him. Think about that. Ang unang rason sa dihang mga lawata, atong ginahinumduman ang gibuhat ni Kristo sa cross. He died for us. Ikaduha, nga atong kinalahinumduman, when He died on the cross, we died with Him. We died with Him. Asa makita, Pastor? Galatians 2 verse 20. Inanyang pagkaingon sa New Living Translation. Ingon din my old self, it was Apostle Paul. Ingon si Apostle Paul, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Unsay pasabot ni Paul? Si Paul, nakasabot siya pag-ayo na si Jesus wala lang namatay puli sa iyaha, kundi siya mismo namatay uban sa Ginoo. Munaingon niya, ang akong karaan nga gawi sa kinabuhi, my old self, my old life, ingon niya, has been crucified. Isang ang akong karaan nga kinabuhi, gilansang na uban ka Kristo. Ya tungod kay si Kristo namatay dito,
Namatay na pud ko ang akong daan nga kinabuhi. Ang akong daan nga gawi, ang akong daan nga matang sa kinabuhi, patay na. Kay uban ko sa paglansang dito kang Kristo. Now, kini nga bahin sa idea, daghang Christian, wala katugkad ani. Pero ingon si Paul, my old self had been crucified with Christ. It is no longer I who live. Muna ingon niya, tungod kay patay ko, uban sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, dili na karon ako ang nabuhi. Si Kristo na. Si Kristo na. Dili na ako. Napaminaw pa kayo. Paul was saying that communion is a reminder that our old self died with Jesus on the cross. That's why he said, it is no longer I who live, but Christ lives in me. This is what God wants us to remember as well. Atong hinumduman, dili lang si Kristo na matay, puli ka nato, kundi hinumduman po nato nga kita di ay namatay na sad uban sa iya. So ang purpose di ay sa communion is to remind us that you died already with your old sinful nature. Dili na ikaw ang nabuhi karon, ang Ginoo na ang nabuhi diha kanimo. Muna ang dako kayong pangutana ba? Ginoo, unsa pa may kinahanglan Lord nga mamatay sa ako para mahisama ko sa imo? Muna akong pangutana sa akong sarili, Lord, unsa pa man ang mga butang nga kinahanglan mamatay sa ako para maliwat na ko sa imo? Because the reason why many Christians cannot grow higher like Christ, kay daghan pang mga butang, nawa niya mahibawi nga dapat patay na sa una pa. Karaang gawi, karaang pagkinabuhi, mga mentalidad nga kinaraan. Old life, ang ingon ni Paul. Patay na ni siya, gilansang na, uban kang Kristo. Dapat dili na kini siya ang magpatigayon sa padagan sa ato kinabuhi. Siya na. Siya na. And yet, if you look around, there are many Christians, sila gihapon ang gamando sa ilang kaugalingon. Ang old self gihapon. Buhi kayo ang old self. That's why every time we take communion, this is reminding us that this old self died already with the Lord when Jesus Christ died on the cross. Muna si Paul, klaro ka yung pagkaingon niya. My old self had been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So, I live in this earthly body by trusting the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, mauni siya ang konklusyon ni Apostol Paul. Tungod kay ako karaan nga gawi sa kinabuhi, patay naman di ay, uban kang Kristo dito sa cross. Munang dili na ako ang buhi karon, siya na. Munang tibok kinabuhi ni Apostol Paul, gigugol niya para sa Ginoo. Kay dili naman siya ang magbuot pa sa iyang kinabuhi. Patay naman siya. Pagpatay na gani ang tao, di na siya makabuot unsay buhaton para sa iyang kinabuhi. Tama? Pero kung buhi pa ang old self, anang tawhana, siya gyud pa ang magbuot sa iyang kinabuhi. That's why many Christians, silang gabuot sa ilang time, silang gabuot sa ilang treasure, silang gabuot sa ilang talent. Pero kung atong mahinumduman ng kamatayon ni Kristo sa krus, apil di ay ta dito sa iyang kamatayon. Gilansang na dayang atong karaang kinabuhi. Ang atong kalisod sa kinabuhi, ang atong kapaitan sa kinabuhi, giapil na ito paglansang. Aron kung siya na ang magpadagan sa itong kinabuhi, ihandos ta sa Diyos ngadto sa nindot nga kahimtang sa kinabuhi.
I found out as I read and meditate this part of the scripture, I realized ba, sa din na malandong ko ani, ikumoday siguro Ginoo nga kanabang, dili na ko makabut-kabut ba ang akong mga damgo sa kinabuhi. Kay doon na pag yung mga butang sa akong kinabuhi, nga buhi pa, nga dapat nalansang naman dayong tani, nga nung gimaw pa man siya, nga nung kining unura, mulyamar pa man gyud siya, nga nung kining unura, manglimbasog pa man gyud siya, patay naman unta ni, nga nung naa pa man ni. The reason why is because many Christians never remember that when Jesus died on the cross, we died with Him. Muna nga akong pangutana sa kaugalingon, akong ipasa sa inyo ha. Pangutanahay mong kaugalingon, Ginoo, unsa pa man ang mga butang sa akong kinabuhi, kinalan mamatay na, para makapaninood ko pag-alagad sa imo ha. O na ang pangutana. Kaya hangtod na apata, hangtod kita pa ang magdesisyon sa atong kinabuhi. Dili ta kaabot sa dakong plano sa Ginoo para kanato. No. I want you to think about this because daghan sa mga Kristiyano karon dili makaabot sa plano sa Ginoo kay naa pa siya hawid, naa pa'y mga hawid sa iyang kagahapon. Now we need to understand the reason why we take communion because this is a reminder for us to remember that Jesus Christ died not only in our place, but we died with Him in the cross, on the cross of Calvary. Amen? Kung sama kang Pablo, atong ginahinumduman, nga patay na di ita, uban sa Ginoo, si Lord na ang magpadagan sa atong kinabuhi. Amen? Pag si Lord na magpadagan sa atong kinabuhi, tulin ang atong dagan. Paradaktibo ang atong kinabuhi. Himaya sa Diyos ang magpalibot ka nato. Kadungganan sa Diyos ang magpalibot ka nato. Dili ang atong kaugalingan. Amen? Mabitaw si Paulie sa di na ako nabuhi karon Brad. Si Jesus na. Muning kinabuhi na ako karon, ako na ning gisyut na nako para sa iya ha, nga nahigugma og nagpangga sa ako. Hallelujah. Akong pangutana sa imo, andam ba ka mutahan sa tibok nimo kinabuhi? You know what? When I begin to realize that I was saved from my sin, kabalo mo, walay inap nga kwarta ba, mabayad na ko para anak. Kaluwasan. Walay igong abilidad nga pwede na ko matahan para makuha na ko ang kaluwasan. Ang kaluwasan, grasya sa Diyos. Ngayon gihatag ka nato. Nakabinipisyo ta sa hayahay nga paagi. Kanang ginaingon sa uban ba, daw limbs. Dawat limpyo lang ta. Siya ang nagpasakit, kita ang nakadawat sa binipisyo. Hayahay gyud kayo. When I realized that, sa ding ako ni ginauna-huna bitaw, kay ngun gyud ko nga, Ginoo, wala gyud ko'y arang pa nga paningkamutan para sa akong kaugalingon. Ikaw na lang gyud Lord ang akong alagaran. Amen. Nguna nga, ang unang rason nganong natay communion for us to remember. To remember what? That Jesus died for us. Kaduha, to remember that we died with Him. Amen? Amen? Ikaduhang rason. Why we take communion? Ikaduhang rason is to reconcile. Reconcile. Verse 18. 1 Corinthians chapter 11. Balik ta sa verse 18. Inani pagkaingon. First, I hear that there are divisions among you when you met as a church. And to some extent, I believe it. Si Paul nagsulat ani sa church sa Corinthians, sa church sa Corinth.
Ingon siya, una, nadungog na ko, nga nagbahin-bahin na mo. Unya, murag, tuo ko ani. Tuog yun ko. So, posible na agyo yung mga ebidensya nga nakita si Apostol Paul nga doon nagipagbahin-bahin sa simbahan sa Corinth. Ambak sa verse 20. When you meet together, you are not really interested in the Lord's Supper. Yun siya. Sa diya magtigo mo, wala ninyo ginatagag interes. Wala ninyo gina-value ang communion. Muna ingon niya. Nga naman, ingon siya, for some of you, hurry to eat your own meal without sharing with others. Ingon ni Paul. Isa. Ang verse 19 nawala, no? Verse 19. Importante dahil. Ibutan ako ang verse 19 palihog. Isa, nakita na ako, nadungog na ako, nagbahin-bahin mo. But of course, isa, there must be division among you. So that you have God's approval, you have God's approval will be recognized. You who have God's approval will be recognized. Ana gid ay naibahin-bahin para katong giaprobahan sa Ginoo, mapasundayag na kini siya ang aprobado sa Ginoo. So, in verse 20, when you meet together, you are not really interested in the Lord's Supper. For some of you, hurry to eat your own meal without sharing with others. As a result, some go hungry while others get drunk. Oh, verse 22. What? Ano siya? Na-question mark. What? Don't you have your own homes for eating and drinking? Or do you really want to disgrace God's church and shame the poor? What am I supposed to say? Do you want me to praise you? Well, I certainly will not praise you for this. Yun, sa karaan, sa panahon aning istorya, ang Corinthian church, they were so divided as a church for some issues. Unya, usapod ana, ang issue, may tungod sa ilang pagtinagdanay sa kada usa. How they treat one another. Ngano? Tungod kay during communion, ingon sa Apostle Paul dinhi, some wealthy members were pampering themselves with much food and drink, leaving only some or little for the poor. So, unsay naadiri aning simbahana? Pagbahin-bahin sa daghang mga issue. Wala sila magkauyunay sa daghang mga issue. Unya, lain pa, sa ilang panahon nga mga lawat sila, ang ubang mga arang-arangan, kaysa una di ay, ang ilang communion time, ang ilang pag-celebrate sa Lord's Supper, mura siyag family day sa atowa. Gadala sila ila-ila nga mga pagkaon. Ana ilang style di ay. Murag family day, bagadala sila mga balon. Galing lang, ang nahitabo diri, ang mga arangan, unya, siguro lami ilang balon, ginakaon nilag una. Ginakaon nila, hangtod, mabusog sila maayo. Unya, ingon ba diri hangtod ang uban, nangahubog na. Nya, wala sila gatagad ni adtong mga walay dala. Kailan yung ilan yung Lord's Supper, ang ilang celebration sa communion, kaunday siya, gabalon sila. That's why Paul was so disappointed. Wala siya ganahi. He was so disgusted. Kana bang wala siya nalipay. Sayang na dungog nga nahitabo sa simbahan sa Corinto. Mao na nakaingon ko siya sa verse 22, what? Wala ba mo'y balay? Nga dito mo magpaturagas o kaon ninyo? O ipakaulawan lang ninyo ang simbahan tungod anang gawi ninyo? Unsa may gusto ninyo? Isulti na ko sa inyo ha. Mingon ko nga,
Daigon ta mo? Dili. Dili gyud ko malipay aning gibuhat ninyo. Ana ang punto ni Apostol Paul dinhi. This is telling us that when we participate in communion, we are declaring that we are part of this God's family. We are part of God's family. This is our home. This is our family. You belong to me and I belong to you. We belong to one another. We are brothers and sisters. We are where the Holy Spirit dwells in us. Where we call God our Abba Father. Ano bitaw? We are the church of the living God. We are called the body of the Lord Jesus Christ. I want to tell you something. Gusto mo sultihan, ani? Ang church, muna siya nga itong spiritual family. This is greater than our physical family. Why I said that? Nganong giingon ako nga mas importante ning spiritual family kaysa atong physical nga family. Because our physical family, okay lang unta kung ang tanan saved. Kay makauban na to sila tanan sa langit. Pero ang spiritual family, this is a group of people saved by God. And whether you like it or not, kini siya nga pamilya ang atong makauban sa himaya sa Ginoo. Sad kaayo, kay dili ang pisikal nato nga pamilya, tanan makauban nato sa Ginoo. Oh. Nagsugod ko guna-una bay ko Ginoo. Unsa man Lord katong ako mga parinting nga nangamatay na. Unsa man taon to sila nga sa unang panahon. Wala may di man na nakadaghan ang simbalay nga daghan gasangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan sa ngalan sa ato Ginoong Kristo. Yung sa mo to sila. Ako mga parinti, mga lulo, mga anak ko, mga sabungiro, mga palahubog ra bagito kayo. Unsa mo to sila? Nakita ginakuha to nga matay sila, palahubog gyapon. Unsa mo to sila, Lord? Ana bitaw? Muna siya akong sige ko pangutana sa Ginoo na unsa to sila, Lord? Well, tungod kay ang Ginoong judge, ako nagtuo ko nga na siya pamaagi. Kalabot sa kaluwasan sa mga tao nga nahauna ka nato. So, kung katong mga tawhana, mga parinti nato, kung sila miila sa Diyos sa ilang kinabuhi, una sila namatay physically, una sila na disgrasya physically, possibly, kaluyan sila sa Ginoo. Kay ingon ang Bible, siya nga musangpit sa ngalan sa Diyos, luwason sa Diyos. Ano bitaw? Na may bersikulo na. Although nga, ang gipahinungdan ana Israel nga nasodra. Pero ako nagtuo ko, nga karon sa atong panahon ng kaluoy sa Diyos, iyang gipalapdan. Nga wala siya katanaw sa nasod sa Israel, kundi katanaw siya sa nasod, sa tanang nasod sa tibok kalibutan. Kaya ingon ang Bible, sa una, dili mataanak si Ginoo, pero karon nahimo na tangiyang mga anak. Sa una, wa man tanya kaluyi, pero karon gikaluyan na taniya. Ngano, tungod kang Kristo Jesus nga namatay sa krus. Because of the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Nakaambit kita sa himaya sa Diyos, sa benepisyo sa kaluwasan, sa pagpangga sa Ginoo, sa pag-amuma sa Diyos, tungod sa atong Ginoo Jesus. Ano bitaw? Muna ko Ginoo, kabalo siya may tabos kong mga parenti, Lord, pero I'm still longing, Lord, with all my heart. Maunta magkita mi dito sa imong himaya. Pero kung basihan ang matang sa kinabuhi, bisan ako mismo makaingon ko, ambot kong malangit ako mga parenti, oy. Muna nga, sa akong heart, although dili niya siya siguro, pero nauno ko ba, dili gyud siguro tanan akong, dili gyud tingali tanan akong parenti makauban ako sa langit.
Pero kini nga mga tao, mo ni siya ang atong kauban sa langit. Oh. Kay pamilya ta sa Dios. Mga tao tangang gilukat sa Ginoo. Gikan sa atong pagkamakasasala. Mga tao ta nga gikaluy-an sa Dios. Mga tao ta nga gigrasyahan sa Dios. Mao nang rason nganong niya ta gagahintag panahon para sa iya. Kaya itong nasabtan, nilukat na ta sa Ginoo. Iya na ta sa Dios. We belong to this family. Mao nang we share everything we had to others. Ginavalue nato ang ato mga kaigsuunan. Diri sa simbahan. Kaya kini mga igsuon nato ni. Amen. Makadungog tagnay ng inanglan. Mangita tag 5G makatabang. Wala tagapabungol sa mga panginanglan sa atong kaigsuunan. Kaya itong nasabtan mga igsuon nato ni. Mao ni siyang makauban nato sa eternidad. Hallelujah. Nangunong inanang idea nga gi-share nako din ni. Because we may not have problems like Corinthian church nga divided sila, ano bitaw, dagan sila mga issue nga di sila makasinabot. Dili siguro gyud ta pareha atong simbahana. Pero kintahay lang ba na ay diferensya sa atua? We need to be reconciled. Communion remind us to be reconciled with one another because this is our family. This is our home. I remember, gabasa ko sa Matthew chapter 5. Tanawar ako ng verse 23. Isa kung kumuadto ka sa tigom, unya na kay dala nga halad. Unya, nakahinomdom ka, nakay bikil. Ibilin sa ng halad nimo. Pagkiguling sa iya, asa man na. So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and you suddenly remember that some has something against you, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person. Then, come and offer your sacrifice to God. Pero pag nag-ingon ng Ginoo ba, magsakripisyo ka sa altar sa Diyos, yan na kay bikil sa imong kasing-kasing, useless man ang sakripisyo ha. Iuli sa imong relasyon. Kaya ang relasyon, mas importante kaysa imong sakripisyo. Muna buti pasabot ani. Ang imong relasyon sa imong igsuon, mas importante kaysa imong sakripisyo. Hello? Uy, ito ko, una ko, hala ka no, ang purpose po di ay, aning communion, for us to be reconciled. Kaya diri sa Corinto, una ni abot ang pag-asoy ni Paul, mahitungod sa pagpangalawat, gibadlong ni Paul, mismo ang simbahan sa Corinto, because they are divided. Wala sila kapike alamay sa kadausa. Maniguro tong arangan, yung makaluluoy tong wala. Ano bitaw? Wala sila'y pakig-angay. Sa dihang magtigom sila. Ana ang mga issue nga nakita ni Apostol Paul nga na-disappoint kay siya, wala siya ganahi, wala siya nalipay, sayang nadungog og balita nga naabot sa iya. Ha? And for this reason, atong nasabtan, na kinahanglan di ay na ay reconciliation. Kung na may diferensya, kaya sa ino kabalo mo, kung na may importante kaayo among us as a family, it's building our relationship strong. Kasi tinuod lang pag-abot sa adlaw, pamilya man imo ang mo tabang sa imo. Pamilya nimo ang mutabang sa imo. And this church is our family. Mabito nga, panalit lang na ay diferensya bitaw. Kabalo mo, usasabot nga akong gihandom ba sa akong kasing-kasing. Na gusto na ko mahitabo sa akong pamilya. Kaya magsugod mo ko sa pamilya. Kung na may bikil sulod sa imong pamilya, banag asawa, inikanan mga anak, kinahanglan masolusyonan siya. Kinahanglan mauli gid siya. Mintras na apay panahon. Kay lisod man og didto na ta magsigihilak kunya di nakadungog ang atong gihilakan.
Dito na ta mga igsorry, nga di na sila kadungog sa atong mga sorry. Dito na ta mubawi. Palitan na itong pinakagwapong lungon. Di naman to niya ma-appreciate. Wala naman siya. Ano bitaw? Karon ang panahon. Karon ang panahon. Mintras ni apani nga panahon. So naguna-una ako nga, one of these days, if there is one activity that we need to develop inside our home, inaani siya ba? Naghandom ko ani sa mga buhaton na mo ni. One day, mag-meeting mi pamilya. Upat raman mi gamay rami nga pamilya. Nya dito maghimo mi reconciliation program. Ang among buhaton, ako mag-initiate ana. So, ako pangutanaw ng akong asawa, akong mga anak. Langga, honey, inano ko si Mrs. Mga anak, naaba ko'y sayop na himo sa inyo? Dili ba ko maayong papa para sa inyo? Ang honey ko, Han, dili ba ko maayong bana para sa imo? Mao na akong ipangutana sa ilaha. If ever, naa sila isulti sa kuha. Oh, kay kuwan ka, ako ka, na siya isulti. Ang akong buhaton, tungkol kay nangutana ko sila kung naa ba ko'y problema as a husband, as a father. So kung na sila isulti, balik sa kuha, as answer, dili ko mutubag. Dili lang ko mutubag. Pag human sa lang istorya tanan, ang akong itubag sa ilaha, mapasaylo ba ko ninyo? Mapasaylo ba ko ninyo? Pag bingin sila, yes. Salamat sa Ginoo. Unsa may inyong ikasulti nga ngayon akong buhaton para mahimo kong maayong papa. Ana, so mga kong tabang sila. Unsa man. Sabi nga sila, pa, so imong buhaton pa, kinahanglan, palitan minimo pick up. My God, kamahal ko na. I-pray lang nato na. Joke lang nako pero so mga ko nilang idea unsay adjustment gusto nila makita sa kuha. Human ana akong isaan by the grace of God pinagi sa grasya sa Ginoo maningkamot ko nga maghimo kog adjustment sa akong kaugalingon para malipay mo. Aron ipasigarbo ko ninyo nga maayo ko nga bana unya maayo ko nga ginikanan o amahan man. Ana. So pag na sila ako sa kuha, human mangutana ko sila, wala ko'y tubag. Kasagaran manggod. Kay ikaw manggod pa. Saba kay ka. Murason manggod ta. Muna inigrason o balik. Amo dako. Dili masulbad. Wala reconciliation. Murason man. Kay kitang mga tao, normal na to. Nga murason gyud ta. Murag bright. Mo nang daghang problema, dili masolusyonan. Murason man ta. Oo. You know what? Usa sa pinaka-epektibo, if I can tell you this, kamo mo nang i-activate sa among balay. O tanong na to, ang membro sa atong pamilya. Uli na po ng mga bata, pa, unsa man sad ko nga pagkaanak pa, sa lawayon ba ko sa imuha? Ana. So pag ako po nga papa, pag napo ko isulti, wala po siya ilang mahimo. Gawas sa pagtubag, mapasaylo ba ko nimo pa? Na dugay ta nakang gipasaylo. Wala pa ni mahitabo. Gipasaylo ta na kadaan. Ano bitaw? Lamig kay paminahon, hallelujah. Kabulo mo, there is no such as healing that will come by the grace of God. That will bring revival and refreshing inside our home. And somehow, inside the church. Kaya kasagaran sa mga balay nga divided, muungot siya. Layo ang panalangin. Bisag kung saan paningkamot, layo og yun ang panalangin. Oh, divided man. Oh, naatood, naatoy maangkon. Ana, purpose, mga unsa diha, tupad unsa. Pero wala siya. Poverty line gihapon siya. But you know what? When we are reconciled, starting our home,
Ma-reconcile ta sulod sa atong balay, sulod sa simbahan, wala na makapugong sa grasya sa Diyos para sa atong kinabuhi. Why we need reconciliation? Because relationship is far more important than anything. Tanawa ko itong gibasa na to sa Bible, Matthew chapter 4, 5. Unsay gingon niya? Na kay sakripisyo, oy, ibilin sana. Pagkiguli sa, kiguli. Kay bisan pag magluhod ka, muhila ka, unsay buhaton nimo, kabalo ka nga na kay problema. Ya di man na mawala, huwag mo lang limot-limutan. Be reconciled. Amen. Amen. Ayog langan, galakaw ka kada adlaw. Unsay mahitabo, kunya na ay gaungot sa imong kasing-kasing. What will happen to you? That I do not know. That's why, every time we partake communion, every time we participate in communion, this is reminding us to be reconciled. Muna si Paul, gibat-bat yun niya ang iyang kasing-kasing. Kaya na-disappoint yun siya sa nahitabo sa Corinthians. Di mataparihag yun sa ila ha. Ngayon ato yun kalala ang ilang problema. Oh. Pero, if ever kung naaba, labi na ay hadla sa relasyon sulod sa atong pamilya, ayaw padugaya. Ayaw i-ignore. Kaya pag naamo ko'y hurt, dili na maayo, nga maayo ra siya iya. Dili. Ang solusyon sa Bible, be reconciled. Amen. Amen. Now, this is a reminder. Muna siyang purpose, muna siyang rason nga nung natay communion. Amen? Lahi yun ang atong pag-participate sa communion, pag-participate sa buluhaton, pag-participate sa tanang issue, sulod sa atong panimalay, kung healing, healing ang atong relationship. Lahi ang joy, sulod sa atong balay. Mga unta, bisag simple lang ang atong pagkaon, pero malipayon ta. Nga nagadaig, nagapasalamat sa Ginoo sa mga grasya niyang gihatag kanato. Ano bitaw? Lahi ang pagbati. Naka sa trabahoan, wala kay bikil sa imong kauban sa trabaho. Ga-enjoy ka sa imong trabaho. Niya mo nang nakanindot. Pag enjoy ka sa imong trabaho, panalanginan ka sa Ginoo diha. Kaya problema mo sa uban, pag di ka ganahan sa imong trabaho, di ka ganahan sa imong kauban sa trabaho, so di nimo ihatag ang tanan nimong kahibalo sa imong trabaho. Nya mangandoy ka mo promote, dili ka mo-promote ana. Pero kung malipayon ka sa imong trabaho, kaya wala kay bikil, love nimong trabaho nimo, love nimong kauban nimo, wala kay bikil sa imong kasing-kasing, i-shoot nimo tanang nahibawaan nimo sa imong trabaho. One day, maobserbahan ka sa mga manager o sa tag-iya man. Kining ba tao, bisag alas 5 na pasado, katrabaho gyapon, i-promote ta ni be. Muda ko na imong sweldo. Hello? Wala man kay bikil. Pero na kay bikil, wala. Mapadaplin ka. Sagdi na sila. Buhaton nila ng ila. Pero wala kay bikil, bisag dili imong trabaho, tabangan nimo. Ka-enjoy man ka. Amen. Pero na bikil, bisag imong trabaho, talikdan nimo. Bahala na sila diha. Yung maghandom ta nga panalinginan sa Ginoo. Never. It's impossible that God will release His blessing and we are divided. Hello? Hello? That's why, sugod sa atong balay. Tanaw na to atong balay. I-restructure na to atong panimalay. Magsugod tag insakto. Mag-reconciliation ta sulod sa atong balay. Sugod ta didto. Mga papa, mga mama. Honey, darling, ako, maibasad kong asawa sa imo ha. Kung samay akong problema, darling, ikaw ba kay singkahan ako nimo pirmi? Ha? Dili matusing ka to, darling. Mo gyud akong tingog. Ayun na lagi pagrason. Pag magrason ka mo, nang di lagi masulbad na. Ayaw nagrason. Dawata unsay lang isulti sa imuha. Unya, ingna siya. Paghuman sa tanan nilang litanya, iyon ka, papasaylo ba ko nimo?
Walay kasing-kasing bisag unsa ka bagtok nga dili kayo mapasaylo sa imo. Why? Because we experience the forgiveness of God. Kaya atong nasinati ang kapasaylohan sa Ginoo, dili lisod magpasaylo. Amen? Hallelujah. And that's what communion is all about. Last but not the least, another reason why we have this communion is for us to repent. Nganong naaning communion? Para kita maghinulsol. For us to repent. Tanawang verse 26. Balik sa atong scripture. 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Ingon ang Bible. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Daghan ang issue din about proclaiming, announcing the Lord's death. Pero ang akong interest kanibang until He comes again. What I want to tell you this morning is that when we celebrate the Lord's Supper, the communion, it reminds us that something great is coming. What is that? His glorious appearing. The day when Jesus come again. Hallelujah. Mutuo ba ka ani? Nga mobalik ang atong Ginoo? Ang pagbalik sa atong Ginoo, dili na para pagpasaylo, para paghukom sa tibuok kalibutan. Ang iyang pagbalik, mauna ang paghukom sa tibuok kalibutan. Ang akong pangutana, gahandom ba ka sa pagbalik sa Ginoo? Ang imong paghandom sa pagbalik sa Ginoo, sama ba o mas labaw pa kaysa paghandom nimo inigbalik sa Pasko? Kita mga Pilipino makadungog nga nita o ganang singer nga forever, ay, murag mingahon din ta, murag tag mahinam din ta, murag magtikam-tikam din ta, murag mahinumduman din nato itong mga, murag makahinam sa to abitaw. Mahinam kita, wala no, wala Pasko na sa, ana. Mahinam kita ana, pero inana ba atong kahinam sa pagbalik sa Ginoo? Dako man nga pangutana, kay daghang Kristiyan, wala gahandom na mobalik ang Ginoo. O na ang sad nga reality. Kaya, verse 28, ingon si Apostle Paul sa iyang sulat dinhin, this is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. You should examine yourself. What this word is all about. Sa dinig yun ang Bible, examine yourself. This is a call to repentance. Tawag kini sa paghinulsol. Mga brad, mga sis. This is a call to examine our lives as believers of the Lord Jesus Christ. Tanawa ang laing verse sa pagkasulti. 2 Corinthians 13 verse 5. Tanawag yun sa pagsulti din Sa Korinto, gyapon niya gipadala ni Apostle Paul. Yan siya, examine yourselves to see if your faith is genuine. Sa muna, sulat ni Apostle Paul sa Korinto, kamuha, divided kayo mo ha. Examina lang inyong kinabuhi. Tanawan ang pagtuo ninyo kung insakto ba na. Manay ni Apostle Paul, examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you, is in you. Sa NIV na siya, is in you. If not, you have failed the test of genuine faith. Ang tinuoday nga pagtuo, kanang si Kristo ang gahari sa imo. Si Kristo ang atong Ginoo. Ato man ang ginabalik-balik din Pag mag-ingon ka nga si Kristo ang imong Ginoo, siya imong master. Pag siya ang master, siya magbuot. Opo, master. Yes, boss. Ana,
Ana atong isulti. May si Jesus, examine yourself. Yes, boss. Mag-reconcile ka. Yes, boss. Remember nimo ha, nga pangga ta kakaayo, love ta kakaayo. Yes, boss. Pag siya ang Lord, ilhan na sa genuine nga pagtuo. Siya ang Lord. Dili lang siya Savior, siya ang Lord. Amen. Pag siya ang Lord, siyang mag-decide sa atong kinabuhi. Dili kita. Siyang mag-decide sa atong kinabuhi. That's why everything we do, ato ginasangat una sa Ginoo. Lord, na ako'y plano ni Lord akong buhaton. Okay ra ba ni Lord? Tabangi daw ko, Lord. Tagay daw ko kaalam ani kung saan ako ni Lord. Kay ako nasabtan, Lord, importante man sa kuha. Paminaw ni mo, Lord, importante ni sa kuha. Kay importante man na mangutana ta sa iya. Sa dagan sa atong kinabuhi. Kay kung kita na mo kung magpadagan, ang abi na to okay ra ta. Ingon ng Bible, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Asa man na? Proverbs 14:12. That's why, when we come to communion, tulo ka butang ang gusto ni Lord i-remind sa ato. Una, nag-remind si God nga atong hinumduman ang duha ka butang. Una, namatay siya para sa atoa. Kaduha, namatay ta uban sa iya. Ikaduhang rason, nganong ka-communion ta, to be reconciled. Dili man ta exempted sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dili po ta exempted sa mga problema. Doon na usay mo dasmag nga sitwasyon nga ginahurat ang atong relasyon sa matag usa. Di man ta makulbana na o kabalataon sa atong buhaton. Mao na nga karong adlaw, i-remind ta ni Lord, be reconciled. Do not allow a broken relationship inside your home. Kung ikaw ba na, you need to initiate. Kung ikaw ang papa, ikaw mag-initiate og healing sulod sa imong balay. Ikaw mag-initiate og reconciliation sulod sa imong balay. When we do it every quarter, or mas paspas pa, langga, mapasaylo ko nimo sa akong kapakyasan, mapasaylo ba ko nimo itong panahon gisingkahan ta ka, mapasaylo ba ko nimo sa panahon nga gina-ignore tara ka, pagmingon sa yes, ay salamat sa Ginoo. Tabangi ko siya akong buhaton para maka-adjust pa ko, para mahimo ko mas mayong bana. Bana maguna, dayon asawa, dayon mga anak. Amen? Pag naatay madungog, batok sa ila, madungog nato, mahitungod ka nato. Kung natin madungog, isulti nila, mahitungod ka nato, ayaw nagtubag, ayaw nagrason. Para na ay reconciliation, ayaw og rason. Dawata ang ilang nakita nga nahimo para nila nahimo nimo nga kapakyasan. Unya pangayog pasaylo lang. Okay na siya. Amen? Amen? That's what communion is all about. Ikatulo, communion is all about repentance. What repentance is? We need to change our mind. Why? Because hapit na magbalik ang Ginoo. Amen? Tinuod nato pangalagad ang atong Ginoo. From time to time, gipahinomdom gyud si Lord sa atuwa, pinaagi sa mga panghitabo sa atong palibot. Atong kanusa mo to, isang adlaw, buntag sayo, 6:30, buntag, so nagkaikiya mong balay, tuwing, oy. Ikaw, han. Nagtuwing-tuwing na po han, tuwing. So kapaminaw namin, Ginoo, salamat Lord. Salamat kay kami imo mga katawhan. Kaya nimo kaming panalipdan. At taon-taon, nihunong rumampod. Uy, nibalik na po. Uy, hana pod. Wing. Hana bitaw. Now these are things that we need to watch out. Muna siya nga itong mga bantayan. No? Kita mo news, bago pa lang sa Switzerland. Tama ba to? Naglunop.
Iko, asam lagi ka ng tubiga, oy, nang lutaw ang mga auto. Wala ka sayang. Pinapoy na itabulain pong nasod, nang lutaw po ng mga, wala ka, iko, wala, kaluoy no kasayang. Wala ka, iko'y, ang mga balay na anod. Asam lagi ka ng tubiga, overflowing man kayo. Signs that Jesus is coming. Signs. Mga ilhanan ka na siya. Nga hapit na mubalik ang atong Ginoo. That's why we need to change our direction. So bayo na to ang dalan paingon ngadto sa kabulahanan. Amen? Amen? Naman siguro yung mga bugat ng mga luwan atong ginapasan, matag karon og unya. Atong i-surrender sa Ginoo. Ayaw pasana ikaw ra. Na kay problema, ayaw suluha og pasana. Isangon sa Ginoo kay andam siya mutabang kanimo. Kanako. Amen? Promise ni Lord. Kung sa ingon niya, Matthew 28 man ano? Matthew 11 verse 28. Come unto me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. For my yoke is easy and my burden is light. Kung sa ingon sa Ginoo, atong ipihal sa iyang tanan. Kung sa manggibog aton sa imong kasing-kasing, ayaw suluha og pasana. Ang Ginoo anda mo tabang para ana. Amen? We have a God who is faithful to His promises. Ang atong Ginoo kanunay nagtanaw sa ato. Ayaw kaguol sa mga problema kay nakita na sa Ginoo. Sayod ang Diyos sa imong mga struggles. Sayod ang Ginoo na. Ngayon siya, my grace is sufficient for you. In your weaknesses, there I am strong. Hallelujah. Una nga, kitang mga tao, gigisaaran sa Ginoo. Ganito niya pasagdan, dito niya talikdan. That's why, this morning, adto ta sa atong pagpangalawat. Nya kay nasabtan nato nga pagpangalawat di ay dunay tulo ka rason. Unang rason para hinumduman, ikaduha para makig-uli ta, ikatulo para mabiya ta sa atong daan nga kinabuhi. Repentance. Huh? Hallelujah. When we do that, kung ato ni nasabtan pag-ayo, niya ato ni tagagbili sa atong kinabuhi, one day, sa kaadlaw, mag-enjoy ta sa dugang grasya o pabor nga gikan sa iya. Amen? So manindog ta para mag-ampo. Atong buhaton karong buntag is this. Kagi-remind man ta ni Lord to remember Him. Tulo ka butang po ng atong buhaton. Una, ato siyang pasalamatan sa iyang pagkamaayo, sa iyang kaluoy, sa iyang gugma kanato. Amen? Pasalamatan nato sa kaluwasan nga atong naangkon. Hindi nato ibaylo sa bisan unsang butang kini nga kaluwasan. Ato ning tipigan. Naingon sa Bible, work out your salvation with fear and trembling. Atong trabahoon ang kaluwasan. Kay kaluwasan manggod, tulo siya kabahin. Na-discuss ko naman na din ang kaluwasan tulo kabahin. Ang first part sa kaluwasan, gitawag og justification. Unsa ang justification? Romans 5 verse 1. Ingon ang Bible, therefore, since we have been made right in God's sight, by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ has done for us. So, tungod sa atong pagtuo, gimatarong ta sa Ginoo. Sa pananaw sa Diyos, gimatarong na ta. Tungod sa atong pagtuo, sa gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Munang bahin sa kaluwasan. Tanan ta, nakasugod na diha. Gidawat na to si Jesus as our Lord and Savior. Justified na ta.
giisip na ta sa Ginoong matarong. Dili tungod kay tarong ta, kundi tungod sa pagkamatarong ni Kristo nga mo'y hinungdan nga nakadawat ta sa grasya sa Ginoo. Amen? Mao nang dili ta makapasigarbo sa kaluwasan, kay kini grasya lang sa Ginoo. Di ba? Ephesians 2 verse 8 and 9. Kung sa ingon niya, God saved you by His grace when you believe. And you cannot take credit for this. It is a gift from God. Klaro ba? So, dili ta makapasigarbo. Butan makukumo ng giluwas ko sa Ginoo. Grasya na. Gasa na sa Ginoo ng kaluwasan. First part na siya, justification. Ang next nga part, sanctification. Next nga part, sanctification. Unsa man ang sanctification? Magsugod ang sanctification after you receive Jesus Christ as Lord and Savior, you will be sanctified until Jesus come. Unsa ang sanctification? It is the process of change. It is a process of transformation. Kung sa ingon sa Bible, John chapter 15 verse 3, ingon niya, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Ang word purified meaning cleanse or sanctified. So, sa matag panahon nga nagdawat ta sa mga pulong sa Dios, sa tibok na itong kasing-kasing, unya gina-apply na to sa kinabuhi, kana siya ang gahinlo sa atong kinabuhi. The more we apply the word, the more we are cleansed. Because the mission of the Word of God is to sanctify us. Muna ingon din you have already been pruned and purified by the message, by the Word I have given you. That's why ang sanctification process is our daily surrender to the Lordship of God. Muna every word we receive from God, ato nang ginatagaag bili, wala na to na ginakalimtan, gina-apply na to sa ato kinabuhi. Because the more we apply the word, the more we are cleansed. Amen. Amen. Hangtod nga mahinlo ta, ma-realize na to na, kay matag karon niya, makita na to ang kalahian sa dagan sa ato kinabuhi. Naay mga kausaban. Oh, mahibulong ka nga karon sa diyang dugay sige na kag paminaw sa pulong sa Ginoo, matingala ka nga makapugong na ka sa imong kaugalingon. Sa una, pag maglagot, ilabay magid. Na malabay gyud ay, malampos gyud ayon. Pero karon pastor no, sa diyan kasi paminaw sa Bible, kana bang di na ko kaayo matandog sa kapakyasan sa uban. Makahinay-hinay na kog sabot nga, ilaha man ang kinabuhi. So ang Ginoo lay makigsulti sa ilaha. Dili ako. Yes. Pero pangutanon ko niya, kumusta man ko, brad? Pwede ko musulti sa iya. Pero kung unsa gani, ang Ginoo may mag-atiman ana sa iya. Sa mga, iatiman po ko sa Ginoo. When we realize the power of the Word of God, kanang ginahinluan ta niya, ginausab niya ang matang sa atong panghuna-huna, pagbati, mga desisyon sa kinabuhi. Muna yung maapektuhan. Yung matingala ta, hinahinay mo improve ang atong espirituhanong kinabuhi. Matingala ta nga, ganahan na ta mag-pray. Ganahan na ta mag-worship. Basta Domingo, di ko po ulit, Pastor, alas 8, dirinig ko kay gusto ko maka-appeal ko pasalamat sa Ginoo. Gusto na ko maka-appeal ko pagdaig sa Ginoo. Gusto na ko, Pastor, nga malipay ang Diyos. Nga bisan di kay ko memorize sa kanta, pero bisan yabag-yabag ko, pero giawit ako ni pasalamat ako sa iya. Munang di ko magpaulahi. Basta Domingo, alas 8 pa. Wapay alas 8 na nagyud ko diri. Na bitaw? Kay mo apil yun ko sa iniusa na itong pasalamat sa Ginoo. Na bitaw? Pinaagi sa pag-awit, sa mga pagdaig. No. Kabulo mo, when we begin to grow because of the power of the Word of God, ang atong pagtuo sa Ginoo ma-establish. Dili ta basta-basta maluya sa mga pagsulay, kaya ang atong pagtuo, nasabta nato, ang atong mga pagtuo di ay gina-examine na sa Ginoo. Amen?
Hallelujah. Unya, inigbalik sa Ginoo, dito mahuman ang sanctification. Inigbalik sa Ginoo. So hangtod buhi pa ta, we are still on the process of cleansing. Hangtod buhi pa ta. Muna kini atong ginaingon ba? Naaman siguro tayo kapakyasan o kahoyangon, kana tungod kay wa pa mahuman si Lord. Wala pa mahuman si Lord sa imo. Wa pa mahuman si Lord sa ako. Please bear with me. Pailubi ko, Brad. Kay wa pa mahuman si Lord sa ako. Sa mga magpailob ko sa imo, kay nakasabot ko nga you are still in the process of cleansing. Kanya ang third part sa salvation, ang tawag sa Bible, glorification. It is the day that when we open our eyes, atong makita ang dagway ni Kristo Jesus. Kaya nga atong lawas, dili na inani nga madunot, malata, magsakit, magdaot. Kadto ng lawas nga di na madunot. Glorified body. Mao nang glorification. Unya, mao na ng panahon nga dal-o na ta sa Dios ngadto sayang himaya aron makig-upan kaniya sa wala na katapusang panahon. Kadto ang pinali. Mao to'y pinaka-final nga part sa kaluwasan. Kanang inigmata nato, makita na nato ang dagway sa Dios. Pero hangtod karon, dili pa ni siya final, Brad. We are still in the process. Muna ayag lunga sa process ni Lord. Amen? Kaya hangtod karon gina-process pa ta. Hangtod karon gina-process pa ta. Let us be patient with one another. Amen? Hindi mo ko, Pastor, kay dugay na si Christian. Lagi. May mangkakay, dali na ka mo submit sa Ginoo. Siya ga-struggle man. Kaya na ba ito, bisag dugay na Christian, bida? Di ba no? Ga-struggle po sila sa word ni God. Struggle sila sa pag-apply. Kaya sa application, magbari. Sa application ng kalahian. Ang tao ako nakita, nga ga-grow yun sa Ginoo, kay ga-apply siya sa word. Sa application. Application matters. Are you following? Are you following? That's why communion remind us to remember Him, the Lord. Kaduha, to be reconciled, katulo, to repent. So kung sa mga butang atong giisip nga mura babag bitaw sa atong pag-alagad sa Ginoo, atong talikdan. That's what repentance is all about. Amen? Amen? Kung unsay mga babag, talikdan nato para walay hawid. Mutuhoy ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. So I will give you time to bow your head, close your eyes. Ya kining tulo ka butang, imo ni siyang i-digest sulod sa imong spirit. Unsang mga butang nga imong hinumduman? Unsang mga butang nga imong buhaton para na reconciliation? Una sa imong balay o diri sa simbahan. Ikatulo, unsay mga butang nga dapat natong talikdan?